Maybe, Your Honor. Am I pressuring you now? Am I pressuring you now? I'm so nervous right now, Your Honor. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga magla-like, sa mga mag-share, at sa mga team replay. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta. May bagong hinarap na naman na testigo. Itong mga taga-Quadcom, ay hindi pala ito Quadcom, ito pala ay another committee na naman. Ito po ay Committee on Good Governance. Good governance po ba talaga ang kanilang pakay po dito o gusto lang po nila makahanap ng good evidence para sa impeachment ni Vice President Sara? Okay, tuloy natin mga kababayan. Iniharap po ng mga congressman na mga kaalyado at alipores nitong ni Martin Romualdez, itong si Ms. Catalan. Siya umano ang Chief Accountant, Auditor ng Department of Education na umano'y nakatanggap ng mga sobre. At ang sinasabi, mula daw po February hanggang September, 9 na buwan ang kanilang pagbibilang. I-review po natin kung tama po ba na 9 na buwan, simula February or September. Okay. Di umano nakakatanggap siya ng sobre, buwan-buwan, at may laman di umano ito na 25,000, at ang 25,000 na umano ito ay galing umano kay Vice President Sara. Pero aminado naman itong si Catalan na hindi naman directly si Vice President Sara ang nagbigay sa kanya nitong sinasabi niyang sobre na may laman na 25,000. Ngunit ang paraan po ng kanyang pagsasagot at paraan ng pagtatanong naman ni Abante at ilan pa ng mga kongresista ay halata masyado na ito po ay scripted dahil itong si Ms. Catalan ay hindi naman po siya yung nagkikwento sa mga totoong pangyayari, kundi ang kanyang ginagawa ay yes or no lamang dahil ang kwento or mga katanungan ang totoong nangyayari or totoong pangyayari umano ay galing mismo sa mga kongresista. At tingnan niyo po yung kanyang kamay, mata, at paraan ng pananalita dahil obvious masyado na siya po ay isang sinungaling. Kaya ngayon mga kababayan po natin, bago magtatapos po ang ating bidyong ito, china-challenge natin ngayon ang bagong sekretary ng Department of Education. Dahil kung totoong tumatanggap, di umano ng suhol, itong si Catalan, dapat ito po ay sibakin ni Secretary Angara ng Department of Education dahil malinaw na bawal po yung pagtatanggap ng suhol sa anumang ahensya ng gobyerno. At kung hindi man ito tatanggalin, kung hindi ito gagawan ng action or separate na investigation ng Secretary ng Department of Education ngayon na Secretary Angara, abay halata na siya ay kasabwat sa ganitong klaseng propaganda against kay Vice President Sara. Tingnan natin kung iimbestigahan ito, tingnan natin kung sisibakin ito dahil itong trabahante na ito ng Department of Education ay nagtatanggap umano ng sohol. Panoorin muna natin. Envelopes from the same person that requested you without you. Grabe no, ang itsura po ni Abante, mga kababayan po natin, gigil na gigil, na parang talagang kailangan niyang trabahuin ito. Talagang gusto niya talagang maipalabas no na si Vice President Sara ay namimigay ng pera, no? At ang gusto nilang i-connect dito ay galing sa di umano'y confidential fund na 125 million. Talagang pinapalaki po yung issue mga kababayan po natin, pero tandaan po natin ang report po or nasa process pa lang ng observation audit, no? Itong kuwa, kumbaga hindi pa po pinal o hindi pa tapos ang investigation ng kuwa patungkol po sa di umano'y mga anomalya sa confidential fund ng Office of the Vice President. Pero ang komite nitong ni Chuawawa ay parang gusto na nilang pangunahan yung kuwa, no? Gusto na nilang sila nang magkakandak ng audit para sa kuwa. Realizing the pressure of signing it, Ms. Catalan. Your Honor, at the Umayos ka, ayusin mo yung sagot, ha? Malaki ang binayad sa iyo, Miss Catalan. Ayusin mong sagot. first, at the first giving of the envelope, I honestly and asked Asik Shine if it is part of the confidential fund. Sabi niya,
Ito mga kababayan po natin ha, binigyan siya umano ng sobre, tinanong niya agad, ito po ba ay parte ng confidential fund? Ang galing no? Talagang bistado no? Kasi inabotan ka ng sobre, pwede mo naman siguro tanungin para saan ito, sinong nagpabigay, anong purpose po nito, bakit unang intro mo is galing sa confidential fund, di ba? So diyan pa lang ay talagang gusto nilang i-indicate no na lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga panunuhol ay galing umano sa pera ng confidential fund. Yan kasi ang kanilang gustong palabasin diyan na yung confidential fund ay hindi ginamit sa totoong function nito, no? Kundi ginamit di umano sa panunuhol. At alam po natin, no, balikan po natin ang isang humarap din na witness, isang testigo kagaya po nitong si Miss Catalan. Ang nauna po ay si Gloria Mercado. Pero nakakapagtaka, no? Bakit hindi nila iniharap ngayon itong si Gloria Mercado? Dahil itong si Gloria Mercado na ngayon ay gusto pa rin nilang maniniwala ang taong bayan na ito ay legit, ay sunog na sunog. Dahil ito pala ay scammer, may video po si BP Sara, may mga dokumentong pinakita na itong si Gloria Mercado no, ay marami palang iskandalos at pagnanakaw na ginawa po sa Department of Education kaya tinanggal ito. So dahil sunog po ito, bistado ang kanilang gimmick kay Mercado, ngayon nagharap naman sila ng panibagong testigo na di umano nakatanggap naman siya ng 25,000, no, nadagdagan ko pa. 25,000 di umano sa loob ng 9 na buwan. Pero tingnan po natin, 9 na buwan ang tinutukoy ni Chua ay galing from February hanggang September. Pero pag bibilangin po natin from February to September ay 8 buwan lamang. So, obvious na talagang nagsisinungaling sila at bisto po yung kanilang gawa-gawang mga allegation. Okay, patuloy natin itong si Abante. Kasi ang gusto ni Abante na talagang directly ituro nitong si Catalan, si Vice President Sara, gusto nilang idiin. At ito po actually ay sinakyan po ng mga media, sinakyan po ng kanilang mga vlogger na sinasabi, wow, grabe daw, namimigay lang daw po ng pera itong si BP Sara na galing di umano sa confidential fund. So ganoon din po yung mga pronouncement, yung mga pinapalabas na kwento ng kanilang mga vloggers. So makikita po natin na talagang organized ang kanilang planong paninira po kay Vice President Sara. Wala na nga po silang ginagawang matino ngayon para tulungan yung mga kababayan po nating binaha. So ang sinisiraan po nila, ang iniimbestigahan po nila na si BP Sara ay busy po yung Office of the Vice President sa pamimigay po ng ayuda. Hindi na nga po umuwi yung mga volunteer para makapagbigay lang po ng tulong no sa iba't ibang lugar sa mga na biktima nitong napakatinding baha dulot ng bagyong Kristen. Pero sila walang ginagawa, puro paninira lang. So it's unfair kung tutuusin mga kababayan po natin. Tapos ngayon, nalaman po natin na kinopya lang ng Senado ang version ng House of Representatives na yung budget ng Office of the Vice President ay nanatili lamang na 733 million at dinidak po nila ang 1.3 billion para umano ay ilipat sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero yung mga serbisyo ng Office of the Vice President ay gusto nilang tanggalin at mukhang gusto nila ipasara yung mga satellite offices na malaki po ang tulong sa ating mga ordinaryong Pilipino. Balik tayo dito sa issue ng kanilang ginagawang investigation. Hindi, this is just an allowance from the secretary. So I trusted her. Diba? Sinasabi niya na allowance from the secretary. Pero hindi naman si BP Sara yung nagbibigay. Dapat nila ipatawag kung sino yung taong nagbibigay. No? Word for that. And without any thinking na it was really part of the confidential fund, honestly on my part. So I received it honestly on my part without any, it was part of the confidential fund. I am saying this to you because the same person that asked you to sign, Miss Catalan. Am I right? Yes or no? No. Yes or no? So tingnan niyo po ang tanong yes or no lang po. Pero siya yung nakakaalam ng totoong kwento no ng kanyang justify pagtitistigo dito sa committee ito. Pero tila ba yes or no lang ang gustong ipasagot sa kanya at hawak po ni Abante yung totoong kwento. At kitang-kita ang paraan ng pagsasagot po nitong si Miss Catalan na mukhang nabablanko siya sa mga katanungan din
ng mga kongresista? Nape-pressure ba talaga siya dahil kaharap niya itong mga alipores ni Tambaloslos, o nape-pressure siya dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ay nagsisinungaling? Maybe, Your Honor. No, there's not maybes. Ayaw ni Abante ng maybe. Dapat sabihin mo directly na talagang si VP Sara ang involved dito. Yes, isn't it? Ayusin mo, ma'am, kasi mahal-mahal ang bayad sa'yo dyan. Kuntian, gid. Sabi ni Abante po, laki kayo ng binayad sa'yo, tapos hindi ka pa magsalita directly. Turo mo na, ganyan, Abante. Sundan mo na yung script. Anak ba? Ni Abante. Am I right? Ayan mo, right. Nakukonsensya na po si ma'am, mga kababayan po natin. Alam nyo, darating ang mga susunod na araw, babaliktad lahat ng mga ito. No? At sasabihin nila na tinakot lang ako, binayaran lang ako ng mga congressman para magsinungaling. At alam natin, no, na nabisto na po sila sa isang pulis, no, kumanta po itong si Colonel Grijaldo, na sinasabi na talagang tinuturuan siya ng script at sabihin na di umano totoo ang allegation ng reward system sa war on drugs or EJK ni PRRD. Diba? So ngayon, iwan ko ano po yung kanilang gustong gawin, no? Ano po yung kanilang propaganda dito? Kasi kung talagang may mali, no, may something na mali na ginawa si Vice President Sara, pwede mong kasuhan. Kung gusto mo i-impeach, pwede mo naman i-impeach. Agad-agad, pwede ka na mag-file agad. So bakit hindi sila nagpa-file? Talagang gusto nilang painitin ito sa midstream media. At ang midstream media ay kasama po ata, no, sa kanilang propaganda para ipalabas na masama yung ating Vice Presidente. Maybe, Your Honor. Maybe pa rin. Am I pressuring you now? Am I pressuring you now? I'm so nervous right now, Your Honor. Patawa-tawa lang po sila, mga kababayan po natin. And actually, nakaka-nervyos naman talaga na hindi mo alam ang totoo. Nakaka-nervyos naman talaga na magparatang ka sa isang tao na alam mo naman na maayos po ang ginawa. Napakalaking pagbabago sa Department of Education nung secretary po si Vice President Sara. Marami po yung mga pagbabago na kanyang in-implement na ikinatuwa at nakinabang po yung mga guro po natin. Hindi lang actually pinaganda niya yung pamamalakad sa Department of Education, kundi marami po siyang na-implement at kumbaga na-neutralize din po, mga kababayan, no, yung mga recruitment sa mga hanay ng guro at mga kabataan. Yung mga makakaliwa apektado, kaya talagang gumagawa po sila ng paraan. Kasama na rin siyempre itong mga kongresista na nakikinabang dahil ayaw pumayag ni VP Sara na pasukin po ni Saldico, ni Martin Romualdez ang Department of Education para sa kanilang mga bogus na mga proyekto. At kung sinasabi nila na walang nagawa si Vice President Sara bilang secretary noon ng Department of Education, kung i-review nyo po yung naging SUNA ni Marcos Jr., kung hindi ako nagkakamali, 3 or 5 minuto na parte po sa SUNA ni Marcos Jr. ay ibinida niya ang mga magagandang nangyari sa Department of Education ng secretary po itong si Vice President Sara. So maraming pagbabago, no? At pinapalabas lang nila na hindi maganda ang ginawa ni VP Sara sa Department of Education dahil ito po ay parte ng kanilang black propaganda with sa buhatan sa makakaliwa, sa buhatan po sa gustong maging presidente, sa buhatan po sa mga taong gustong manira sa mga Duterte. So ika nga, ang isyong ito pinapalaki po nila, no? Kasi gusto po nila maka-gain ng information, mga dokumento na gusto di umano nila gamitin sa impeachment laban kay Vice President Sara. Pero kaya ba nilang i-impeach Vice President Sara? Personally, kung akong tatanungin, hindi nila kayang i-impeach. At hanggang dito na lang sila
Sayang lang po yung pera dito. Magsasayang lang po sila ng oras, resources ng gobyerno sa ginagawang investigation ito. Pero wala pong magandang mangyari ito at wala po itong magandang maidudulot sa buhay ng bawat Pilipino, lalo na ngayon sa mga Pilipino na apektado ng mga matitinding baha, kalamidad dahil sa hindi pag-implement ng flood control nitong administrasyon ni Marcos Jr. Maraming salamat at i-comment nyo po ang inyong opinion sa loobin patungkol sa isyong ito.